Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa ating pagtipon sa hapong ito, sa pagdiriwang ng Eucharistia, ating sinasamahan sina Angelo Antonio at Risa sa pagtanggap ng sakramento ng matrimonyo. Ang sakramento ng kasal ay lalaging larawan at salamin ng ugnayan ng Diyos at ng tao sa diwa ng pag-ibig. Upang tayong lahat na narito ay maging karapat-dapat sa bagay ng pagdiriwang, aminin natin ng buong kababaang loob ang ating mga kasalanan. Sinugong pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, niloob mo ang lalaki at babae magkaroon ng kaisahan. Pagbuklurin mo sina Angelo Antonio at Risa sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan, upang ang iyong pinamumuga sa pag-iibigan ay maging makatibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng mga kasama at mga katulong. Kaya lumika siya ng mga hayop sa parang at ibon sa impapawid. Inilapit sa tao at ipinabaya dito ang pagbibigay ng pangalan ng mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ng tao. Samantalang naihimbing, kinuha niya isang tadyang nitoy at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod
na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat taong sa Panginoon may takot. Anong mangalab at hikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay kusang susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapalanawan ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay, pagunlad na Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Nawa'y maging mapayapa itong bayan na Israel. Mapalad ang sumusunod ng taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo bilang pagbubunyi sa mabuting. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo." Walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang tao nag-aalala ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo naaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinasabi ko sa inyo ang lahat na narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo at templin nating pakinggan ang homilya. Taas nga ang kamay ng mga in love sa mga panahon ito. Abay ako lamang, mga sinungaling kayo. Uulitin ko ang tanong ha, baka hindi nyo naintindihan. Taas ang kamay ng umiibig sa mga panahong ito. Kung nadagdagan na, yeah, very good. Yan. Sige. Si Angelo Antonio, hindi tumaas ang kamay. Tumaas ka ba ng kamay? Parang hindi ko nakita. O ngayon naman, second question. Taas ang kamay ng mga hindi pa nakaranas umibig at magmahal. Hindi pala ako pinataas. Wala rin. Ay yung mga hindi tumaas kaya sa unang tanong, ano nangyayari sa inyo? Wala. Sinungaling o nahihiya? Ay bakit nyo ikahihiya ang karanasan ng umibig at ibigin? Sabi ng isang post doon sa Facebook, nakalagay, "To love and be loved is the sweetest thing in the world." Ang mahalin at magmahal ang pinakamagandang karanasan sa mundong ibabaw. Ay totoo naman yun. Kung kayo kung palagay ninyo sa inyong sarili, kayo umiibig, kayo mga sinungaling at duwag. Bakit?
Hindi pwedeng mangyari yon. At least, sa tatlong degrees o levels ng pag-ibig ay marimak na ating sarili. Yes, may difference. Angelo Antonio Teresa, may tatlong degrees o levels ng pag-ibig. Asan kaya kayong dalawa? Unang level, I would say the lowest level. Yung tinatawag na eros level. When we say eros, ito yung pag-ibig na ang gusto lamang ng umiibig ay masiyahan siya. Wala siyang pakialam kung kanyang yung iniibig niya ay hindi masiyahan. Basta't siya'y masaya, maligaya, yun ang mahalaga. Kaya nga, from that level comes the what we call erotic love. Di ba? Sexual satisfaction of the person. Kaya yung mayroong naghahangad ng sexual satisfaction, wala siyang pakialam kung yung nagbigay sa kanyang sexual satisfaction ay nasiyahan din sa kanya, basta nasiyahan siya. Sarili lamang. Wala siyang pakialam doon sa mga bibigyan ng kasiyahan sa kanya. The second level, I would say the middle, tinatawag na philia level. Yung philia, ibig sabihin ay love that is reciprocated. Yung merong ibinabalik. Yung mahal kita, mahal mo ako. May response, tulad ng pag-ibig sa pagitan ng magulang at mga anak. Mahal ng mga magulang ang mga anak, ng mga anak naman ay nagmamahal din sa kanilang mga magulang. O yung pag-ibig ng isang mamamayan sa kanyang bayan. Yun ang halimbawa ng philia level. And the highest level of them all is what we call agape. Agape, ito yung binabanggit sa Ebanghelyo San Juan na ating binasa at narinig sa hapong ito. Sabi ni Jesus, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalala ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Pag-ibig na nag-aalala ng buhay. Sa level ng agape, hindi na mahalaga kung masayan o hindi yung umiibig. Ang mahalaga, nasisiyahan at lumiligaya yung kanyang iniibig. What is the most important thing is not I who loves the person, but the person that I love. Yun ang pag-ibig niya, sabi ni Jesus, na dapat taglayin ng bawat Kristiyano. At higit sa lahat, dapat taglayin ng mag-asawa sa sakramento ng kasal. Angelo Antonio at Teresa, huwag niyong kalilimutan na ang inyong buhay bilang mag-asawa sa mga susunod na mga panahon ay magiging salamin kung paano nagmahalan ang Diyos at ang tao, kung paano minahal ng Diyos ang tao ang sanlibutan. Kayo ang magpapakita sa daigdig na ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Paano ba inibig ng Diyos ang sanlibutan? Paano ba inibig tayo ng Diyos? Ito ba'y eros? No. Ito ba'y philia? Mas mataas pa. Yun ay agape. Level of agape. Pag-aali ng buhay para sa kanyang minamahal. That is why God the Father has sent His only begotten Son, Jesus, who offered His life for us in the name of love. Kaya may mga elemento tayong makikita kapag totoo ang pag-ibig. At ang pag-ibig na ito tulad ng pag-ibig ng Diyos. Unang element, the element of sacrifice. Yung mga umiibig sa inyo, o yung mga umibig na, balikan ninyo yung panahon kayo ay you were crazy in love with that person. Isipin ninyo, ano yung mga kasiraan ng ulong nagawa ninyo? O yung mahirap gawin pero nagawa ninyo. Bakit? In love eh. Oh, hindi ito Martes ha. It is my own personal experience. Of course, I've been in love, no. No, hindi pa pare, hindi pa, binata pa rin man ako ngayon. Dahil ako in love, nagawa ko maghintay ng 8 oras doon sa aking iniibig. 8 oras. Hindi ako umalis sa aming pinag-usapang lugar. Hindi.
Bakit? Simple lang. Love ko siya eh. In love ako. Some people say that a person who really loves can do crazy things. Kung mahal niyo inyong mga anak, which must be true, you do crazy things for your children. Kung mahal mo ang iyong kabiyak, ang iyong asawa, you do crazy things. But that is crazy only in the eyes of the world who would never understand what really genuine love is. At pinakita ni Jesus ng Diyos, mahal niya ang tao. Unang crazy thing na ginawa ng Diyos para sa atin. Pinatawad niya tayo sa ating pagkakautang. Ngayon, ang Pilipinas ay may napakalang pagkakautang. Trilyon. Sabi nga ng mga komentarista, yung mga anak, yung mga batang ipapanganak pa lamang, ay may utang na. Utang na iyan. Ang utang dapat bayaran. Nagkautang ang Diyos, nagkautang ang tao sa Diyos na magkasala sila. Si Eva at si Adan, sinuway ang kalooban ng Diyos. Sa laki ng kasalanan ng tao, sino magbabayad dito? Para bang tayo may utang sa bangko, 100,000,000 piso, wala tayong pambayad. Sino magbabayad? Somebody who has a capacity to pay for that kind of huge amount of debt. Ang laki ng kasalanan ng tao sa Diyos. At ang nagbayad, yung may kakayahan. Sino? Diyos din. Na naging tao upang katawanin ang sangkatauhan. Si Jesus. Ano ginawa niyang pagbabayad? He offered His life on the cross. Element of sacrifice. Kaya, Angelo Antonio Teresa, kapag kailangan sa inyong pagsama ang pagsakripisyo at nagawa ninyo, that means you really love each other. Pero kung sa kaunting sakripisyo, kaunting hirap, ayawan na, ayoko na. Sabihin kay Risa, Risa, ihatid na kita sa magulang mo. Nahirapan ako. Ditong iniisip ko. Well, that means fake ang pag-ibig mo, Angelo Antonio. Kapag sa kaunting pagsubok, ayawan na. That is the reason why there are couples who've been married pero nag-aayawan. Bakit? Sa tingin ko, kulang, hindi sapat yung pag-ibig na meron sila sa isa't isa. Ang pag-ibig ay mapagsakripisyo. Hindi pwedeng walang sakripisyo sa tunay na pag-ibig. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, pag-aalin ng buhay sa iyong kaibigan, hindi nga, but your wife, your husband is not only your friend. Hindi mo basta kaibigan ng asawa mo, ang kabiyak mo, sa iyong kaibigan. Kung sa kaibigan, inaasa mag-aali ka ng buhay, ano pa kaya sa iyong kaibigan? Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos na dapat gayahin ng ating mga tao at ng mag-asawa ay pag-ibig na hindi namimili, hindi discriminating, hindi namimili ng panahon, hindi namimili ng disposisyon, hindi namimili ng sitwasyon sa buhay. Dapat always, dapat all time. Ang pag-ibig ng Diyos ay ganon. Inibig tayo ng Diyos sa panahong tayo mabuti. At inibig pa rin tayo ng Diyos sa panahong tayo ay naging masama. At dahil sa pag-ibig na iyan, sa ating pakasamaan, nagbibigay siya ng pagkakataong tayo makapagbagong buhay, bumalik sa Kanya, at magpakabuting muli. Yun ang dapat mangyari sa inyong dalawa, Risa at Angelo Antonio. Sa mga pagkakataong naranasan ninyo ang kahinaan ng isa't isa, sana ang mangyari ay hindi ang sisihan. Sabi ko na nga bagay, talagang babaero ka eh. Hindi ako naniniwala sa mga kaibigan ko. Nabulag ako sa iyo. Ngayon nangyayari na. When that happens, and I hope, knock on wood, it won't, balikan ninyo ang araw na ito. Nasasabihin ninyo, sarap ng sanlibutan, ng sambayanan, sarap ng Panginoon.
ikaw ang aking ibigin sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Balikan niyo yun. Hindi niyo sasabihin mamaya na, ibigin kita kapag tayo maginhawa. Pag tayo mahirap, solo ka na. Ibigin kita kapag malusog ka. Pag may sakit ka na, babay na. No! Sapagkat ang pag-ibig ng mag-asawa, tulad ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ay walang pinipili. Always. Lagi tuwina. At pangatlo, the God of love has the element of fidelity. Katapatan. Ang totoong pag-ibig ay tapat. At ang tapat na pag-ibig ay totoo. Kapag hindi totoo ang pag-ibig ng isang tao sa kanyang kapwa, magsisinungaling yan. Di ba may asawa ka na? Wala pa. May nakita kong sinusuot mo, ay, hiniram ko lang yon. That's unfaithfulness. I would like to remind you the words used by Blessed Teresa of Calcutta when she was talking to the priests. Sabi niya, be faithful. Be faithful. Nagbigay kayo ng commitment sa simbahan, be faithful. The same thing I would like to tell you, Angelo Antonio at Risa, be faithful. Huwag na ninyong dagdagan ang mga ikinasal na taksil, palamara, salawahan, two-timer, manoloko, etc., etc., etc. Sana sa inyong dalawa madadagdag sa listahan ang mga taong tapat, tumutupad sa pangako, nagsasagawa ng pananagutan. Alam niyo kung bakit magulo ang daigdig? Sapagkat maraming salawahan, maraming hindi tapat. Anong bahagi ng buhay ng tao? Sa lipunan, sa politika. Sa politika, alam natin yan. Sa politika, walang permanent friends, walang permanent enemies, only permanent interest. Kaya nung dati, kalaban ni Kut ang kulay na ganito, after some time, kampi na uli ang kulay na ganito. Walang katapatan. But God's love is always faithful. At yun dapat yung patunayan ng pag-ibig na meron ka, Angelo Antonio, kay Risa, ay yung pag-ibig na totoo. Yung hindi namimili. Yung marunong magsakripisyo. At yung laging tapat kahit kailan. Mga kapatid, we share the joy of our friends, Angelo Antonio and Risa, in this ceremony of matrimony. Ipagdasal natin sila. Sapagkat higit sa lahat, kailangan nila ng grasya ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, upang matupad nila ang kanilang pananagutan sa isa't isa at sa sambayanan at sa Diyos. Risa at Angelo Antonio, huwag kayo mahihiyang lumapit sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga magulang, upang humingi ng mga payo. Akala lamang naman nag-aasawa, alam na nilang gagawin nila. Actually, hindi pa. Back to zero. Start from the scratch. But why are you courageous? Why are you brave? Because first of all, you know that God will lead you and guide you. Paano? Sa mga tao na sa paligid ninyo. Huwag natin kayo limutan. Tayo ay inianyayahan ng Diyos na umibig, hindi sa pinamababang uri. Huwag tayong iibig para lang masayahan ang sarili. Huwag tayong iibig basta para lamang mabigyan ng katapat ang ating pag-ibig. Umibig tayo upang bigyang kaligayahan ang ating iniibig sa kabila ng lahat. At yun ang ginawa ng Diyos para sa katauhan. Angelo Antonio, mahalin mo si Risa habang buhay. Risa, mahalin mo si Angelo Antonio magpakailanman.
Dadako na po tayo sa rito ng kasal. Maaari na pong sindihan ang kandila. Manatili pong ay pagtibayin ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid na narito ngayon, mga ninong at mga ninang, kayo mga kaibigan at ang buong sambayanan, ay manalangin para sa kanila at bukas para silang tanggapin bilang mag-isang dibdib sa ating sambayanang Kristiyano. Iniling ko ngayon na buong katapat ng ipahayag ang iyong damdamin sa isa't isa. Risa, upang makasang dibdib si Angelo Antonio na yung pakamamahal at paglilingkuran habang buhay. Opo, Father. Angelo Antonio, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makasang dibdib si Risa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Para mahina. Ulit. Angelo Antonio, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makasang dibdib si Risa na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Kayong dalawa ay nakahanda na gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aalagaan ang mga anak na ibibigay ng Diyos bilang mabubuting mamayang Kristiyano. Opo, Father. Opo, Father. Minamahal kong Angelo Antonio at Risa, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, magharap kayong dalawa ngayon. Maghawak ng inyong mga kamay at ipahayag ninyo ang mithi magtipan sa banal na sakramento. Babe, sa harap ng Diyos at sa lahat ng sambayanan, tinitipan kita ng aking maging may bahay sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking ibigin. At ikatatanging ikarugtong ng aking buhay ngayon at kailanman. Babe, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, tinitipan kitang maging asawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin, at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. Ama naming mapagkalinga, Ama naming tapat, pagpalain mo po kami na nag-iisang palad. Bigyan mo ng himni sa lahat ng oras ang samahan namin, dalisay at wagas, sa puso't diwa'y laging magkaisa, at maging matatag sa hirap at dusa. Sa ginhawa at kaligayahan ay magsamahan, maging tapat sa pag-ibig, ngayon at kailanman. Nino at Ninang, please repeat after me. Minamahal naming Angelo Antonio at Risa, ang langit at lupa ay saksi sa inyong pagtitipan. Sa ngalan sa sambayanan na narito, kami nagpapatunay na kayo mag-asawa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Bukas palad namin kayong tinatanggap at asahan ninyo aming tangkilik at panalangin. Bilang tagapagpatuloy ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtaling puso ng pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming maawain, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na sina Angelo Antonio at Risa. Pagkalooban mo sila ang sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan at pagindapatin mo
na sila magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangas mo sa wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Babe, kailanman hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at ingatan ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak na, at Espiritu Santo. Amen. Babe, kailan may di kita pagtataksilan? Isuot mo at ingatan ng singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Babe, kailanman hindi kita pababayaan. Binibigay ko ang aras na ito. Tanda ng aking pagpapalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga anak at ang ating mga anak. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tinatanggap ko ito at nangangako ako na magiging katuwang mo sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Ngayon mga kapatid, bilang pagtanggap natin sa kanila bilang mag-asawa at silang bigyan ng isang masigabong palakpakan. Salamat po mga nino at mga ninang. You know, go back to your seats. Tumayo po tayong lahat para sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya At sa ipagkakaisa ng tanan. Sa bawat panalangin, ang ating tutugon, sinasamo namin kami iyong dinggin. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para kina Angelo Antonio at Risa, na ngayon pinagbuklod sa pag-iisang dibdib, upang sila'y mamuhay sa kalusugan at maligtas sa panganib. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Angelo Antonio at Risa, ay pagpalain sa buklod ng tipan, gaya ng pagpabunan ni Kristo sa ikinasal sa Cana Galilea, na pinangyarihan ng kanyang unang kababalaghan. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Angelo Antonio at Risa, ay puspusin ng pag-ibig, pagkakasundo at pagtutulungang matalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Angelo Antonio at Risa, ay panatilihing matibay sa katapatan, kasiyahan at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Para sina Angelo Antonio at Risa, at ang lahat na mag-asawa, ay bigyan ng Espiritu Santo ng ibayong pag-ibig at ligaya. Manalangin tayo sa Panginoon. Isinasamo namin kami iyong dinggin. Ama namin makapangyarihan, kaawaan mo sina Angelo at Risa at pagbigyan sa kahilingang magkamit ang iyong kaloob sa pagkakaisa sa pagmamahal at sa ipagkakaroon ng ligaya sa kalangitan kaysa ng kailang mga supling at mga mahal sa buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo at dadako na tayo sa paghahanda ng mga alay. Pangungunahin po ito ng mga bagong kasal. Kasama
Maaari puso namin hihintayin pagpapala namin. magsitayo na po ang lahat maliban sa bagong kasal. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggap Kaya't sa pag-ibig mo sumasanib ang pag-ibig na mag-asawang ito sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan, Osana, Osana, sa kaitaasan. ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Maria namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsitayo, maliban sa bagong kasal. Sa langit ka, Sa tagubilin ng mga nakagagaling na samba sa amin ang kaharian mo sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami manasala, papatawad namin at wag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami niloob mong sa pamumuhay na mamag-asawa sa pagmamahalan ay mabanaagan ng tipan ng iyong paghirap. Mga kapatid, na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan upang ang pinihiwating mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hiniling namin sina Angelo at Riza ay gawa ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob mong sa pag-isama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay at sa isa't isa ay kanilang maipamalas ang iyong pakigpisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo sila ng matatag na tahanan at ng mga anak na hubugin sa mabuting balita na anak mo mahal para maging maasang kaanib ng iyong angkan. Marapating mapuspos pagpapala si Risa upang bilang asawa ni Angelo at ina na maging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmalasakit ang tungkulin niya sa tahanan. Kaya naman pangunaman ng pagbabasbas si Angelo upang kanyang magampan na marapat ang kanyang tungkulin bilang asawa matapat ni Risa at amang maaasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas upang kanilang mapagsaluhan ang tigil na di magwawakas sa pamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. May mga kasalanan, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigyan kayo ng mga kapatid ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with Peace be you. with you. Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pag sila magkatawag sa puso. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng
pagsalo, walang hanggan. Pagsasalo, ibig at katapatan. Risa, ang pag-ibig may patunayan sa pagiging mabuting may bahay, may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa may kapal. Anghelo, ang may bahay mong si Risa ay ibigin, gaya ng pagmalasakit ni Kristo sa simbahan, bilang pangsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin ba na pagdiriwang, humayo ang mapayapa at mabuhay lagi sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin mga bagong kasal. Angelo, you may now kiss your bride. Official kiss. 30 minutes. Wala si Besma. Pinabayaan yung may tapos. Okay, I see you lahat kayo. 1, 2. Hindi ka naman ano eh. Mas maganda ito kapag kukunti lang sila. Kukunti, okay naman. Pag sa pagpapalit ako tayo. Pantay yan eh. Ang hirap pag... Smile.
abay. Abay, abay po, abay. Nice, babe. Tapos mga bata. May lalaki? Ako may lalaki. Okay. Hindi na patay po. Okay. Ang dami daw yung lalaki sa babae. Babae ka. 1, 2, 3. One more. Wala ka. Isa pa. Closer, closer. 1, 2, 3. Kasama ko kayo. Waki tayo. Waki, waki. Waki. Mas waki. Wala nang Tingin na sa akin. 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. One more. Isa Isa pa. Tingin lang dito. ang cute ng ano. Picture kayo mga parents. Okay na. Thank you. Paiwan lang yung little bride at little groom. Okay na? Wala na? Okay, 1, 2, 3. Isa pa. Lozo. Okay, lapit pa ng konti. Compress. 1, 2, 3. Waki ang family. 1, 2, 3. Waki. Mas waki pa. Alright. Di sa akin. 1, 2, 3. Okay, closer. Sama bata. 1, 2, 3. Closer pa, mga taga-PCA. 1, 2, 3. Closer. Waki, waki. 1, 2, 3. Waki. Mas waki pa. 1, 2, 3. Okay. Diba? Waki, mga taga-Real. 1, 2, 3. Yan. Okay. 1, 2, 3. Isa pa. Closer. 1, 2, 3. Waki. 1, 2, 3. Waki. Mamaya. Closer.
Hindi papatay yun. Hindi papatay. Huwag na, huwag na, huwag na. Recording.